Nasa na nga ba yung original copy ng Bible? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So sa devotion po natin na ito, pag-usapan natin kung nasa na ba yung original copies or original copy of the Bible. So yung topic po natin ngayon ay autograph. Autograph. Minsan pag meron tayong hinahangaan na artista, gusto natin magpa-autograph. Bakit? Ano ba yung autograph? Autograph, ibig sabihin, siya mismo yung nagsulat. At yung papel na yun mismo yung sinulatan niya. Now, pag pinag-usapan naman natin sa pag-aaral ng Biblia, yung autograph, yun yung original writing ng original writer. Halimbawa po, si Pablo, sinulat niya yung Colossians. Ang tanong, nasa na yung original na sinulat ni Apostol Pablo na siya mismo ang nagsulat? Ang sagot po sa tanong na yan ay nawala na. Wala tayong copy ng mga sinulat nila Jeremiah, sinulat ni Moses, sinulat ni Micah, sinulat ng mga New Testament writers kagaya ni Apostle Paul, Mark, Luke. Wala tayong copies ng mga sinulat nila. Pero possible na maybe ma-discover natin later on. Kasi meron naman tayong biblical Bible archaeology na yun talaga yung ginagawa, no? Maghukay ng maghukay. So hindi natin alam kung may madi-discover pa. Kasi yung earliest na document na meron tayo nasa 130 AD. So, mahabang talakayan ito. We only have 15 minutes pero gusto ko pong matalakay ito kung hanggang saan natin pwedeng matalakay, no? Tsaka yung approach natin, bagamat ito ay seminary edition, ang approach natin dito ay devotional para makita natin na yung theology na i-apply pala practically. So ano ba yung autograph? Autograph is the original copy of a biblical document. So nasa na ba yung original copy na sinulat ni Matthew, Mark, Luke, John, ni Apostle Paul, ni Peter, ni John? Wala na po. Pero pwede pa rin nating ma-discover later on. Now tanong, ano yung meron tayo ngayon? Bakit yung Biblia natin merong nakalagay dyan? Matthew, Mark, Luke, and John. So ganito po ang nangyari. Yung sinulat po nila Matthew, Mark, Luke, and John ng mga writers ng Bible, kinopya po yan ng mga early Christians. Kasi napakalaga sa kanila yan eh. Sulat ng mga apostol yan eh. So kinopya nila yon, tapos yung kinopya nila, kinopya ng kinopya, napakaraming copies. At hindi kagaya ngayon yan na i-copy-paste mo lang, okay na. Sa kanila, manual sinusulat nila yon. Kaya maraming mga usapin patungkol dito. I hope matalakay natin yung ilan. So gusto ko lang malaman ninyo na kapag sinulat ni Apostol Pablo yon, bawa Colossians, Galatians, kinokopya ng mga Christians yon, tapos ini-spread sa lahat ng mga churches, house churches noong unang panahon. Kaya po, gusto ko lang malaman natin, no, na bagamat wala na yung original writing, meron tayong kopya ngayon. Now, basahin po muna natin yung 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. So sabi po rito, above all, you must understand that no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation of things, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So yung ultimate author ng Biblia ay yung banal na spirito. Bagamat sinulat siya ni Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, sinulat siya ni Samuel, sinulat ng mga propeta in the past sa Old Testament, sinulat ng mga apostles sa New Testament. Bagamat human authors yun, merong divine authorship at yun yung banal na spirito. Ang banal na spirito yung ultimate author ng Biblia. Kaya po naniniwala tayo na kung ano yung naisulat ng mga apostol ay preserve ng Diyos. Kasi author niyan, banal na spirito eh. Diyos na makapangyarihan. He is able to preserve His word. Bagamat kinopya yon, maraming series of copying na nangyari hanggang sa kasalukuyan. Kaya meron tayong mga iba't ibang mga versions ng Bible. Meron tayong, mahaba yung proseso yan, 2,000 years yung process. Pero nakakasiguro tayo na na-preserve yon. Kasi nga, ang author ng Biblia ay ang banal na spirito and he is able to preserve God's word. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is breathed out by God. Ang mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kaya ang author talaga ay ang Diyos. Breathed out. Meron talagang gabay ng Santong Spirito. Kaya we know that the Bible is preserved. The Word of God is preserved throughout the centuries. Now, ito po yung mga teachings natin ngayong araw. Number 1, the original copy is inspired by God.
Yung original copy o yung autograph, yun yung original document na sinulat ng mga apostol, ng mga propeta, yun yung talagang inspired by God. Now, yung mga versions natin, mga kapatid, listen to this, no? Hindi to inspired. Yung inspired ay yung original copy. Pangalawa, the original copy of the Bible is lost. So, wala na tayo ng original copy ng Biblia, ng mga sinulat ni Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya yung problem sa paningin ng marami, kung wala na yung original, yung inspired by God, ano yung Bible natin ngayon? So, ibig sabihin ba hindi ito reliable? Ibig sabihin ba hindi ito salita ng Diyos? Now, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Point number 3 natin, the modern Bible is still God's Word. Yung modern Bible natin ngayon is still God's Word. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, hindi naman nandoon sa titik o nandoon sa mga letra o doon lang sa original na sinulat ng mga apostol. Yung salita ng Diyos ay yun yung kahulugan ng mga sinulat nila. At ang kahulugan ng mga sinulat nila hanggang ngayon ay nasa Bible, nasa Biblia pa rin. Kaya kahit sabihin mong Tagalog yan or English yan, kahit na hindi Greek, kasi po yung original na New Testament natin, Greek, Aramaic, tapos yung Old Testament naman ay Hebrew. Kahit i-translate mo pa yan sa English at sa Tagalog, dahil yung kahulugan sa Greek at sa Hebrew ay nandito pa rin sa English at Tagalog, masasabi natin na kahit Tagalog version yan, English version yan, salita pa rin ng Diyos yan. Kasi yung salita ng Diyos ay hindi mo pwedeng ikulong doon sa Greek language na sinulat ng mga apostol noong unang panahon. Kasi hindi yan kayang ikulong ng letra. Ang salita ng Diyos ay kahulugan na pwede mong i-translate kahit sa Tagalog o sa English. Kaya pag nagbabasa tayo kahit Tagalog yan, salita pa rin ng Diyos yan. At preserve ng Diyos yan para sa atin. So the original copy is inspired by God. The original copy of the Bible is lost. Pero yung modern Bible na meron tayo is still God's Word. Now, sabi po ni Daniel Wallace, mabilisan lang po, no? Dahil yung mga Biblia, yung mga, ang tawag kasi nila, mga scriptures, hiwa-hiwalay po kasi dati yan long time ago. Yung mga hindi pa nakakompiled yan. Maraming copies yan, kinopya ng mga biblical ng mga early Christians. Now, syempre, nagkakaroon ng maling spelling. Nagkakaroon ng maling mga rendering. May konting mga changes. So, textual variants composed of spelling, word order changes, and stylistic variation. So, ibig sabihin, yung maraming mga copies ng Bible, meron nagkakamali ng mga spelling. Now, hindi ibig sabihin nun, hindi na reliable yung Bible. Bibigyan ko po kayo ng example. Habulin nyo po, marami po tayong matututunan rito. Let's say, merong isang kinidnap. Okay? Sinakay sa van. Tapos humarurot ng takbo yung driver, no? Sino man yun. Basta may kinidnap. Tapos merong 3 witnesses. Sabi ng witness 1, yung plate number ay NBC 1236. Sabi naman ng witness 2, yung plate number nun ay NBC 1234. Sabi naman ng witness 3, NBG 1234. So ang tanong, alin dito sa mga witnesses ang nagsasabi ng tama? Ngayon, pwede nyo i-post tong video na to, aralin nyo muna mabuti. Alin sa 3 na to ang nagsasabi ng tama? Sino ang papakinggan ng pulis dito? So, pause nyo muna. Ito po yung sagot dyan. Yung pulis na nag-iimbestiga, doon sa ano bang plate number talaga nung nangidnap, ang gagawin niya, pagkukumparahin niya tong 3 witnesses na ito. So, titingnan niya, NBC 1236, NBC 1234, NBG 1234. Ang magiging konklusyon ng pulis niyan, yung plate number ay NBC 1234. Yan po yung magiging conclusion po niyan. Pakita ko po sa inyo. Ayan po yung plate number. Bakit? Kasi pinagkumpara yung 3 witnesses at nakita nung pulis, ng investigador, na merong variance o pagkakaiba. Yung G tsaka 6. At kung matalino kang investigador, malalaman mo na ang tamang plate number ay NBC 1234. Now, isipin niyo po, 3 lang yung mga witnesses niyan. Pero yung Bible po, as of 2018, na mga na-discover, yung Greek
manuscript, yung Greek Bible natin, ang kopya po niyan ay 5,856 na mga dokumento na pinagkukumpara-kumpara. Kaya po yung Biblia natin, reliable talaga kasi napakadami ng mga witnesses. Ibig sabihin, yung original na sinulat ni Apostol Juan, kinopya na ng kinopya. Kaya po pinagkukumpara-kumpara yun ng mga scholar natin ngayon. So, 5,856 po na copies meron tayo. And then, sa iba't ibang mga versions, Armenian, Coptic, Syriac, meron tayong 18,130 copies. Total po na meron tayong 23,986 copies. So, isipin nyo po, kung ilalagay natin, let's say parang plate number yan, kung sa 3 witnesses pa lang, nakikita mo na yung pagkakaiba, how much more kung meron kang 5,000, 23,000, 24,000 copies. Kaya yung Biblia, pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi ang daming copies. Ang dami nating pagkukumparahan para makita natin kung saan nagkamali ng spelling, saan nagkamali ng mga renderings. Kaya po sa Bible natin, lalo na rito, makikita nyo po talaga kung saan sa Biblia ay nagkamali ng mga renderings or spelling or variation. So, pangalawa po, no biblical doctrine is at stake. Ibig sabihin, hindi ka maliligaw ng spelling lang naman yung nagkamali sa mga komopya. Sabi kasi ng iba, pwede ka maliligaw ka kasi kinopya. Paano mo lalaman yung mali? Well, unang-una, alam naman natin kung saan yung nagkamali ang mga renderings and spelling and mga minor changes. Alam natin kung nasaan at sure tayo na walang mga doktrina sa Biblia ang magkakamali just because of wrong spellings or wrong renderings. So number 3, the Bible is the most reliable ancient writing. Sila Plato, yung mga ancient writers, mga 10, 5, pinakamarami na siguro yung umaabot ng 100 yung copies. Pero naniniwala tayo dun sa mga ancient writers kahit ganun lang kakonti yung writings. Pero sa Biblia po, we have 24,000 copies sa New Testament. No? Sa Old Testament, iba pang usapan yon kasi established na yon during the time of Jesus. So, ilan lang po to sa mga conclusion. By the way po, si Daniel Wallace yung expert natin sa field na to. At marami pang iba. Pwede po kayong kumonsulta dito kung gusto nyong lumalim sa topic natin na to. So, application. Number 1. We can trust that God preserves His Word. Pwede po nating pagtiwalaan na yung Diyos, siya yung author ng Biblia, preserve niya yung Biblia. Kaya po kahit English, Tagalog yan, yung meaning sa Greek at meaning sa Hebrew, pareho po rin po yan ng English at ng Tagalog. And number 2, study the Bible as much as you can. Pag-aralan natin yung Biblia araw-araw as much as we can. Hindi lang po reading, kundi study talaga. Inuunawa talaga natin yung sinulat ng mga apostol at ng mga propeta. And number 3 po, build your life on the Word of God. Dahil alam natin, sigurado tayo na yung salita ng Diyos na preserve talaga, we can build our lives on the Word of God. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 7 verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Tayo po na nakikinig, maging sa Matthew chapter 7, sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na ito, kapag pinakinggan natin yung salita ng Panginoong Jesucristo at salita ng Diyos, in general, yung kabuuan from Genesis to Revelation, at isinabuhay natin ito para tayong mga matatalinong taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kahit bumagyo, hindi tayo matitinag sapagkat tayo ay nakatayo sa karunungan ng salita ng Diyos. So let's build our lives on the Word of God. Paano po? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Para po sa ating discussion, why can we trust the modern Bible? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for inspiring your word and preserving it through the generations. I trust that the Bible we have today is still your word, given to guide and sustain us. Even though the original copies are lost, I believe you have kept its truth intact. Help me to trust in the reliability of Scripture and to find life and direction in it. Teach me to study your word diligently and apply it to my life. Strengthen my faith to depend on your promises and live according to your will. May your word be my light and foundation each day. In Jesus' name, amen and amen.
Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel at gusto ko pong batiin ng happy anniversary si Brother Marlon and Cherry Lou na ngayon ay nasa Australia. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ang inyong marriage. Now, gusto ko rin magpasalamat sa The Bible League, care of Pastor Edwin. Salamat po sa pagpapadala ng Biblia. Saktong-sakto po sa topic natin. Again, nagbabasa po tayo ng Biblia. Ito po ay salita ng Diyos. At pwede po natin itong panampalatayahan at pwede nating itayo yung ating mga sarili, ating mga buhay sa ibabaw ng bato ng salita ng Diyos. So kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.